Itago mo na lang ako sa pangalan ni Mi, 24 years old, may isang anak at kalipin. Isa akong estudyante sa isang malaking university sa Metro Manila. Hindi ko nababanggitin kung saan. Ang dating tahimik ko na pag-aaral ay nag-umpisang nagkaluko-luko. Simula nang ngayahin ako ng aking best friend na manood ng basketball. Doon ko unang nakita si JR na schoolmate ko na player ng basketball ng school namin. Matangkad, maputi at magaling talaga siya sa basketball. Tili ako ng tili noon sa pag-cheer ko sa team nila. Pagkatapos ng laro nila, lumapit kami para batiin sila at mag-picture na rin. Ang cute mo naman, anong name mo? Yan ang tanong sa akin ni JR nang lumapit kami. Hindi ko siya masyado pinansin dahil abala ako sa pag-cheer pa rin sa kanila. After ilang weeks, nagkita kami ni JR sa loob ng campus. Doon, tuluyang nakipagkilala sa akin. Mabait siya at palangiti. Kaya nangiyahin kami ng best friend ko na mag-coffee sa labas. Sumama kami. Simula noon, nanligaw na siya sa akin. After ilang months, naging official na kami. Doon na rin nagsimula ang pagsunod-sunod ko sa kanya. Kapag may laro siya, nandun ako palagi. Ang totoo, nagkiselos talaga ako sa mga babae na lumalapit sa kanya. Hindi naman ako nagagalit kasi normal lang yon. Pero hindi ko alam. Gusto ko, ako lang babae ng BF ko. Sa akin lang siya dapat nakatingin palagi. Para patunayan ko sa kanya na mahal ko talaga siya, hindi ako nagdalawang isip na ibigay ang gusto ng BF ko. Palagi niya kasing inuulit sa akin yon. Ayaw ko noon kasi natatakot ako sa posibleng mangyari. Kaya lang ayaw ko siya mawala sa akin, kaya pinagbingan ko na isang beses. Pero ang isa ay naging paulit-ulit. Doon na pala mag-uumpisa ang lalo ko pagsunod sa kanya. Kahit practice, nandun ako. Lagi naman siya nag-a-update kung nasaan siya. Separated ang parents si JR. Yung mami niya nakapag-asawa ng Canadian, kaya naiwan silang tatlo pa niyang kapatid sa kanilang daddy Delphine. Hindi naman nag-asawa ang daddy niya. After office, nasa bahay lang ito. Minsan nasa basketball court din. Tulad ni JR, matangkad at magaling din maglaro ng bola si daddy Delphine. Isang araw, hinanap ko si JR. Wala kasi sa school at wala din sa practice nila. Bihira mangyari yon, kaya nag-alala ako. Naisip ko na baka may sakit. Pumunta ako sa bahay nila at naabutan ko ang daddy Delphine niya. Hindi ba sinabi sa'yo? Talagang bata na yun oh. Umiiling na sabi ni daddy Delphine sa akin. Nagpunta pala ng Palawan sa JR kasama ng team niya. Dinig ko pa ang boses na JR sa tawagan ni daddy Delphine. Huwag ka raw sabihin sa akin na nasa Palawan siya. Mag-iselos na naman daw kasi ako. Umiyak talaga ako noon. Iniisip ko na baka hindi niya na ako mahal. Napayakap ako kay daddy Delphine dahil sa kaiiyak. Hayaan mo yan, Iha. Babalik din yun. Huwag kang mag-alala doon. Malaki na yun. Ako nga na daddy niya hindi nag-aalala. Sabi pa ni daddy Delphine sa akin. Sa inis ko noon, kumuha ako ng alak sa rep nila at ininom ko. Kaya ang nangyari, nag-shot na lang kami ng daddy Delphine ni JR habang nanonood ng NBA basketball. Hanggang sa hindi ko na matanda ng nangyari, doon na ako nakatulog sa bahay ng JR at sa gabing iyon, naglaro ng basketball si daddy Delphine kasama ako. Nawala ako sa katinuan noon. Nasa isip ko kasi may kasamang babae sa Palawan sa JR, kaya doon napapayag ako ng daddy Delphine. Simula noon, lagi na ako nagpupunta sa bahay nila kapag hinahanap ko sa JR. Minsan nandoon naman, nag-aaral siya, minsan may practice sila, pero malapit lang naman ang bahay nila sa court. Nandoon naman si daddy. Doon mo na lang ako antayin sa bahay. Mainit dito. Ang madalas sasabihin ni JR sa akin kapag nandoon ako at nanonood ng practice nila. Ayaw ko sana kasi alam ko na ang mangyayari. Pero mapili talaga ang BF ko. Pinapatid pa ako sa tropa niya na may kotse para doon lang ako maghintay sa bahay nila. Naging ganun ang palagi nangyayari. Practice si JR sa court, basketball naman si daddy Delphine sa bahay nila. Makalipas lang ilang buwan, nabuntis ako. Hindi pumayag ang parents ko na hindi pa nagutan ni JR. Kinausap siya ni na mama. Ayoko sana kasi baka mapilitan lang na pakasalan ako dahil buntis. Kaya ang nangyari sa usapan, after na makagraduate ni JR, saka kami magpapakasal.
Simula noon, doon na ako pinatira sa bahay nila. Humintiyo na rin ako sa pag-aaral. Natuwa pa nga ang ate at kuya ni JR dahil may makakasama na raw ang daddy niya sa bahay. Madalas daw kasi mag-isa lang ito doon. Naging maganda ang buhay ko doon sa kanila. Every week, nagpapalaba ang Daddy Delphin at nagpapalinis ng bahay. Wala nga akong ginagawa doon. Hinihintay ko lang na umuwi sa JR. Mas naging pabor lahat yung kay Daddy Delphin na nandun ako sa bahay nila. Nasanay na rin ako na doon ako nakatira. Isa pa, hindi lang basta basketball ang hilig ni Daddy Delphin. Malakas din siyang kumain. Kaya kahit 9 months na ang tiyang ko noon, aktibo pa rin si Daddy Delphin. Yun siguro ang dahilan kaya hindi ako nahirapan sa panganganak. Hindi pa kasi ako nakakarating sa ospital noon. Lumabas na ang bata. Kaya hindi ako masyadong nahirapan sa pag-labor. Tuwang-tuwa naman sa JR na makita ang bata. Kamukhang kamukha raw ng Daddy Delphin niya. Maging ang ate at kuya niya ay natuwa rin. Sa tuwa nga nila, ginawa pa nilang 30 ang anak ko. Sunod sa pangalan nila mag-ama. Naging maayos naman ang lahat. Maaga nang umuwi si JR para laruin ang bata. Nagplano na rin agad siya magpapakasal na kami. Kaya lang hindi natuloy dahil sa biglang pagkakasakit ni Daddy Delphin. Inatake siya sa puso. At after 5 days, namatay agad si Daddy Delphin. Nalungkot ang lahat sa biglang pagkawala ni Daddy Delphin. Pero kasabay ng pagkawala niya, kasabay ko din na ibinaon ang aming lihim. Oo, alam ko na may kasalanan ako dahil pumayag ako sa gusto ni Daddy Delphin. Pero nandun na ako sa sitwasyon at hindi na ako makatanggi. Sa ngayon, 3 years old na si Baby 30. Naghihintay na lang din ng board exam si JR. After nun, magpapakasal na kami. Pero ang totoo, ayaw ko magpakasal. Ramdam ko rin kasi na hindi lang ako ang babae ni JR. Marami pa rin lumalapit sa kanya kahit bihira na siya maglaro ng basketball. Nalilito ako at hindi ko alam ang mangyayari. Naghihintay na lang ako kung ano ang magiging kapalaran ko dito. Sana sa pamamagitan nito, makaisip ako ng paraan at dahilan para wag ako magpakasal kay JR. Mabait si JR at responsable. Alam ko sa sarili ko na marumi ako at hindi ako rapat-dapat sa kanya.